Ano niya, Mr. Maravillas, naniniwala ka sa sinabi ni Digong? Paano tayo maniwala na lahat ng sinabi ni Digong po, budol? Hindi mo mapangawakan yung mga sinasabi. Baka sinasabi niya ito baka iniisip niya, kumalma yung Congress sa pag-abol kay Inday dahil sa maling paggamit ng confidential funds. Desidido po yung Congress. Hindi nila tatantanan si Inday kahit tahimik ngayon. Iniintay nga ng mainstream media na magpatawag ng press con. Pero after ng committee hearing ng Congress, tahimik si Inday, walang pa-press con. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Nagpalabas na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng isang executive order, isang kautusan, imposing an immediate ban po sa mga pogos at lahat ng internet gaming operation sa ating bansa. Ang rason nito, ito yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na pinalakpakan ng mga congressmen, pati mga senador na hindi kaalyado ng ating Pangulo. Nag-standing ovation po si Risa Ontiveros. First time. O ngayon, yung mga nag-akusa, mga kababayan, na hindi man seryoso yung ating Pangulo, ito na po ang patunay ng ating Pangulong BBM. BBM. May palabra di honor po. Tulad ng kanyang campaign slogan, may prinsipyo, may isang salita. Kasi po, itong mga pogo, naglalagay sa peligro sa ating bansa. In fact, ang pigsite na rason ng ating Pangulo, yung national security risk na idinudulot mga kababayan nito, karamihan mga Chinese, ginagamit po ng China ito para maniktik dito sa ating bansa. Hindi po papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ganyan. Never pong isusoko ng ating Pangulo ang interes ng ating bansa. And pinatunayan yan mga kababayan sa pag-apirma niya ng napaka-importanting batas, yung Maritime Zones Act, saka yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Nag-react agad po mga kababayan yung Amerika. Sabi ng Amerika, suportado namin kayo. Ayos na ayos pa, galit na galit yung China. Umuusok. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, saka pala may binabantayan tayo na masamang panahon. Isa ng tropical depression yung low pressure, pinangalan ng Nika. Ibigay ko sa inyo muna mga kababayan yung tungkol sa kalagayan ng ating panahon para hindi po tayo mabigla. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po.
Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Pero before that, bigay ko muna sa inyo yung tungkol sa tropical depression, Nika, para makapaghanda kaagad tayo po. Nagbigay na rin ng advisory yung ating gobyerno para wala pong issue. Gamitin naman ang issue ng mga DDS. Sabihin, tulog yung ating Pangulo. Hanapin naman, nasaan ang ating Pangulo? Ibising-bisi ang ating Pangulo sa pagsasaayos ng ating bansa kasi sinira ng previous administration. Galing mismo mga kababayan nito sa Pag-asa. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong Sinika. Ito pong low pressure area na binabantayan natin ay tuluyan na naging isang ganap na bagyo kaninang 8 a.m. at pinangalanan nating Nika. Ang kanyang location kaninang 10 a.m. ay 1,145 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. At ang kanyang movement po ay westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, ito naman pong satellite imagery natin, meron din tayong other weather systems na nakikita po. Unahin na po natin itong dating bagyong si Marce na nasa labas naman na po ng ating Philippine Area of Responsibility at wala naman ng any direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, meron din tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa line 2,700 kilometer east ng northeastern Mindanao. So ngayon po, medium chance na siya maging isang ganap na bagyo or possible po siya maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero dito po muna tayo sa ating binabantayang bagyo na si Nika. In terms of hangin po, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa May Catanduanes. So asahan din po natin ang possible na pinakamataas na itataas nating tropical cyclone wind signal dahil dito kay Nika ay signal number 3. In terms naman sa rainfall na dala nitong bagyong Nika, tomorrow noon hanggang Monday noon, asahan natin ang moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So asahan po natin yung mga possible na mga pagbaha at mga pagguho din ng lupa. By Monday noon at Tuesday noon, kung may kita po natin, meron na tayong intense to torrential na pag-ulan. Ito po dahil rin sa paglapit po ni Nika dito sa Philippine landmass. Dito po asahan natin ang intense to torrential or over 200 millimeters of rain dito sa Cagayan, Apayao at Isabela. Asahan na po natin yung mga widespread ng incident po ng mga flooding at mga pagguho ng lupa. Heavy to intense naman dito sa may Abra, Kalinga, Mountain Province at Aurora. Moderate to heavy naman dito sa may Ifugao at Quirino or 50 to 100 millimeters of rain. So ay naabisuhan po natin ang mga kababayan na ugaliin po i-check ang ating mga social media pages at makinig po sa ating mga local government units. Para naman sa magiging track nito ni Nika ay by 24 hours or by November 10, 8 a.m., isa na po siyang ganap na tropical storm at ito'y location po niya 650 kilometers east ng Infanta, Quezon. Bukas by po. 48 hours prior to landfall po, mag-i-intensify pa po ito at ito'y magiging isang ganap na severe tropical storm at yung possible location po niya 190 kilometer east ng Baler, Aurora. By 72 hours ay severe tropical storm pa rin naman po siya pero nasa labas na siya ng ating Philippine landmass. Pero asahan po natin yung location niya 170 km west ng Bacnotan, La Union. By 96 hours, nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility or by November 13, Wednesday po itong inaasahan natin na paglabas po niya.
Ano po ba yung na-expect natin in terms of hangin po? Bagamat wala pa na tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang parte po ng Batanes, Northern Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands at Ilocos Norte, asahan pa rin po natin ang malakas or mga pagbugso po ng hangin. Wala pa rin naman tayo nakataas na anumang gale warning sa ngayon sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero asahan po natin possible po bukas ng umaga or ng hapon magtataas na po tayo ng gale warning lalo na po dito sa eastern section ng ating bansa. Pero sa ngayon dahil po dito sa Bagyong Nika ay asahan na rin po natin na ang up to 3 meters na mga alon dito po sa northern at eastern seaboards ng Catanduanes at seaboards ng Kalayaan Islands. Up to 2.5 meters naman dito sa seaboards ng Isabela, Northern Aurora, Camarines Norte, Northern and Eastern seaboards ng Polillo Island, Northern Samar, Northern seaboards ng Camarines Sur, at Eastern seaboards ng Albay at Sorsogon. Up to 2 meters naman po dito sa nalalabing bahagi ng seaboards ng Cagayan Valley, seaboards ng Ilocos Region, Western seaboard ng Zambales, Bataan, sama na ang Lubang Island, Occidental Mindoro, Calamian Islands, kasama mainland Palawan, Eastern Seaboard ng Camarines Sur, Eastern Samar at Dinagat Islands. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Ang susunod po natin Tropical Cyclone Bulletin ay mamayang 5 p.m. At yan po muna ang latest dito sa Bagyong Sinica. Chanel Dominguez po at magandang umaga. So mag-iingat po tayo, no? Yung mga areas na affected, pati dito sa amin, Catanduanes and eastern seaboard ng Albay, tapos sa parting Camarines Norte, kasi papuntang northern Luzon po. Yung Cagayan, tinamaan pa lang ng bagyong si Marce. Ngayon pa nga po, busy na naman yung ating gobyerno sa relief operations doon po sa Northern Luzon sa Cagayan. Pero ngayon, pinapaghanda na uli yung mga taga Northern Luzon kasi maglalandfall po siya mga kababayan itong bagyong si Nika. So, ang advice po ng ating mga authorities, laging pakinggan mga local officials para sa advance evacuation po sa mga areas po na bahain at tapos mga landslide prone areas. Alam na ninyo yan kasi identified na matagal ng panahon with the creation ng ating NDRRMC, RDRRMC, PDRRMC, MDRRMC, pati sa Barangay Risk and Reduction and Management Center. Matagal na sila na naturuan ng mga dapat gawin sa ganitong panahon. So lagi lang po na makinig sa mga advisories through radio, television at sa social media para ma-achieve natin. Hindi na madagdagan yung mga nadisgrasya na umabot sa 154 doon sa bagyong si Christine. Hindi man dahil po sa hindi man dahil sa hangin, kundi sa matinding pagbaha. So Sinica, sabi dito sa report ng Inquirer, may bring moderate to torrential, intense rainfall sa Northern Luzon. O ngayon, dito tayo mga kababayan sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Na sabi nga natin po, ito ang may prinsipyo at may isang salita. Hindi pa bago-bago yung isip. Pag sinabi niyang tigil yan. Citing national security risk. Ang author po ng POGO, yung previous administration. Kaya nagkasabit-sabit po si Attorney Harry Roque. Naging pugante. Ito yung dahilan mga kababayan ng pagdami ng mga krimen dito sa ating bansa. Nakita ninyo ngayon, sa more than 2 years mga kababayan na pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at 3 years na ngayon, bumaba po ng 61% yung crime index as compared sa panahon ni Digong. Nasabi ng mga DDS po, during the time of Digong daw, ligtas dito sa ating bansa. Anong ligtas? Ang daming ang namatay Yung Pogo, nanganak ng kung ano-anong krimen. Kidnapping, murder, smuggling, drugs, lahat na po.
human trafficking. Kaya mga kababayan, with the investigation na ginawa ng Congress through the Quadcom, ito na ngayon mga kababayan ang naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong. Finally, tuldukan na po itong problema na nagmula sa previous administration. Yan po yung executive order banning POGOs, cite national security risk. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-issue siya ng executive order number 74, imposing an immediate ban sa POGOs at saka pati itong internet gaming operations. Yung kautusan mga kababayan, sabi rito, pinirmahan noong November 5 pa by Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasabi, tigil na ang lahat ng POGO. Marcos emphasized the state's duty to safeguard national security, maintain public order, uphold the rule of law, protect the safety of its citizens, and ensure the integrity of the social fabric. All the evils, mga kababayan, na dulot ng POGO operations, tinuldo ka na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi base po sa study ng Department of Finance, napag-alaman po that the economic benefits nitong POGO operations are significantly outweighed by the risk such as increased crime rates, social instability, and exploitation. Naging instrumento mga kababayan para sa money laundering in other illicit financial activities and posing threats sa ating national financial system. So imbes makatulong siya sa tourism, naging baliktad yung naging epekto. Ngayon, sabi rito, para ma-mitigate po yung economic impact ng pagbabawal nito, technical working groups will be established to support displaced workers through upskilling and reskilling programs. So inutusan ng ating Pangulong Bongbong Marcos lahat ng mga concerned agencies to combat illegal offshore gaming operations. Kasama rito yung PAOK, yung PDEA, and other enforcement agencies will intensify efforts to dismantle such activities. And additionally, the Department of Human Settlements and Urban Development will work with Homeowners Association to prevent illegal gaming operations sa mga residential areas. Yung Department of Tourism ay napag-atasan din na siguruhin that tourism establishment are not used para dito po sa mga POGO activities. So ito na mga kababayan ang naging kautusan based doon sa naging sona ng ating Pangulong Bongbong na pinalakpakan po maging ng mga hindi kaalyadong senador ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? Ayos na po mga kababayan. Wala nang issue sa IGL yung mga DDS. Kaya hindi po makaipon ng EDSA People Power. Nag-attempt na naman sila mga kababayan na mag people power doon sa EDSA Shrine. Ang nakita kong nandun lang mga kababayan, nag-iisa na lang yung dating PDEA agent si Jonathan Morales. Wala nang may kayat po mga kababayan. Wala nang pundo. Tigil yung POGO. Nagtatago mga kababayan si Atty. Harry Roque, tapos si Pacquiao po, nakakulong na. Yung KUGC, matagal nang umayaw. Wala na po. Kaya sabi ni Digong, mga kababayan, pinagsabihan si Inday, huwag ka na niyang huwag ka na niya dyan sa politika. Ngayon po ang report ng People's Tonight. In-advise na ni Digong si Inday, huwag ambisyosa. Sabi ito, huwag ambisyosa niya. Pinayuhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahapon ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na umalis na sa politika. Kung si Inday nakikinig, pasalamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo ay naging presidente. Ikaw ang naging vice-presidente. Saad ni Digong? Maghanap buhay ka, negosyo, basta mabuhay ka
mabuhay ka lang ng mapayapa, umalis ka na dyan sa politika, huwag ka nang mag-ambisyon, total, vice president ka na, sabi ni Digong. Iwanan mo na niya yung politika. Birang-bira yan, ibigay sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can, get out of politics, payo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa anak na si Vice President Sara Duterte. Di ano niya, Mr. Maravillas, naniniwala ka sa sinabi ni Digong? Paano tayo maniwala na lahat ng sinabi ni Digong po, bodol? Hindi mo mapangawakan yung mga sinasabi. Baka sinasabi niya ito para baka iniisip niya kumalma yung Congress. Sa pag-abol kay Inday dahil sa maling paggamit ng confidential funds, desidido po yung Congress. Hindi nila tatantanan si Inday kahit tahimik ngayon. Iniintay nga ng mainstream media na magpatawag ng press con, pero after ng committee hearing ng Congress, tahimik si Inday, walang pa-press con. Yung mga tao ni Inday na nadamay, may lookout bulletin na po. Ayan lookout bulletin versus 7 OBP officials kasado na ng BI. Natanggap ng Bureau of Immigration ang kopya ng Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na inoobliga ng House panel upang dumalo sa pagdinig. Hindi man po tatantanan ng Congress ang mag-ama. Sabi ni next President Martin Romualdez, hindi niya kami papayag na mamayani ang kasamaan. Mangibabaw ang kasamaan dito po sa ating bansa. Never anyang pape-pressure ang Quadcom. Sabi ni Martin. Ito yung press con po, mga kababayan ng mga members ng Dayangans. Refusing the invitation. Sabi nga ni Congressman Suan, flight is an indication of guilt. Then they reinforce the public perception. Mayroon talaga silang iniiwasang sagutin. 'Di ba? Ang sa atin naman, binibigyan natin sila ng pagkakataon na sagutin nila yung mga aligasyon at magbigay ng clarification sa publiko. Kung ganito yung asta nila, na pag-i-invite sila, yung iba hindi pupunta, pag wala ng rason ay aalis na lang, para mo na ring nire-reinforce at pinapalakas yung paniwala ng publiko na meron talaga kayong tinatago. Sir, next question ko lang po. Kahapon meron na naman po tayong isang official from DepEd na umamin po na meron po siyang natanggap na envelope from ASEC Sunshine Fajarda. Ito po yung ikatlo na, and napansin din po natin na puro matataas po yung, kumbaga yung hinahawakan nila, yung si ASEC Glo ay Hope, Head of Procurement, si Director Osias po, Bids and Awards, ito naman po Chief Accountant. Ano po yung pagtaya po ninyo na meron po palang ganito na parang bumabaha din po ng envelope sa DepEd po? Every day is Christmas Day yata sa DepEd, no? Alam nyo, nung sinabi, nung una pa itong linabas, I remember interpolating Yusek Mercado. Sabi ko, kung merong isa, merong ikalawa, merong iba. At we can only guess, we can only infer right now kung ano ang extent nito. Ilan ba ang nakatanggap, gaano. Kasi apparently hindi lang naman sila din kahit yung iba, 'di ba? Merong pang Pasko, merong pang birthday. Diba? And all of this, it's not really the amount, it's not really the personalities, but the manner it was also given. It wasn't released through official papers. Ipinapaabot, nakasobre. Yung iba, binibigay na cash, direkta. Na alam naman natin na hindi yan ang tamang proseso sa pagre-release ng incentives. Kung allowance man yan, kung incentives man yan, at legitimate naman ang source, may tama na mga proseso para sa pagbibigay nito. The fact that it's being distributed, I'll just use the word, under the table,
medyo hinahinala lang talaga. And it makes me wonder, ano ang extent nito? I don't think natapos sa 3. I don't think matatapos sa 4. With 4 people coming out, with 3 people coming out na meron silang natanggap, I would like to believe systematic at systems-wide ang ginawa ng naunang Secretary of Education. Kung isipin natin ilan silang direktor, ilan silang USEC, ilang mga finance officers ang nabigyan, di ilang milyon yun every month. At sa loob ng siyam na buwan, ilang milyon lahat yun. At kung bibilangin natin yung confidential funds, ay baka makita nga natin kung saan napunta. Dagdagan ko lang, no, I happened to ask Miss Catalan, no, I asked her, ilang taon na siyang nagtatrabaho sa gobyerno, sa DepEd, no? 36 years na daw siya. Nung tinanong ko siya, ito ba regular na nangyayari doon sa mga previous na naging secretary nung kayo nag-umpisa magserbisyo sa gobyerno? Sabi niya, hindi, no? First time daw ito nangyari. So, hindi talaga siya regular. Pangalawa, apart from yung timing kung paano kailan binigay, because the first question she asked nung binigay sa kanya yung envelope is, galing ba ito sa confidential funds? Sinabi niya yun on record, di ba? Narinig naman natin yan. So ang tanong ngayon is, bakit yun ang initial na assessment niya, no, sa confidential funds? Siya mismo, meron na siyang prejudgment na baka ito nga ay confidential fund. And if you look at the timing, she received the first envelope when the confidential funds was requested from DBM. It was released. That's why dun she was coming from that position, no? From that kind of mindset. And number 2, kung titingnan natin, there's a pattern. And selected, hindi lahat ng gobyerno empleyado ng DepEd ay binigyan ng allowance. Sabi nga ni Congressman Jude, kung bonuses, and I even ask her, kung ikaw, accountant siya, di ba? Alam mo naman kung saan binubunot ang regular na bonuses. Lahat naman tayo, empleyado ng gobyerno, lahat tayo nakakatanggap ng bonuses at the end of the year, during Christmas, no? On special occasions. Meron ding mga rata, meron din if you go on travel, meron ka ding mga travel allowances. But this is irregular, no? Kasi sabi nga niya, tama, may mga bonuses, but it did not happen on December. It did not happen on a certain travel when she was traveling, for example. And I don't believe she really needs to travel a lot, no? So, makikita mo yung pattern and selected. Hindi lahat, tinanong nga yung mga USEC, tinanong yung mga regular empleyado. Kung titingnan natin, yung nakatanggap ng mga ganitong allowances na sinabi nila, ay selected siya doon sa dadaanan ng pera at kailangan pumirma na may mga accountable officers na pipirma any officers that have something to do with the releasing and utilization of these funds ang nabigyan. So that's number 2. Apart from and number 3, it was done discreetly. Tinanong natin siya, ito ba ay napag-uusapan nyo? So hindi. Tinatawag sila and individually nabibigay. If it's really a regular allowances, it should have been all of the employees in the department, but no. Selected, and the manner by which they've been given these envelopes is of question. Malinaw po na suhol para tahimik lang. Tahimik lang sa pag-release ng mga kainahinalang. Di ba? Pipirma. Para hindi na magkwento. Paano pong sabi po sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Kahit hindi mag-attend si Inday, labas at lalabas ang totoo. Kaya siguro sabi ni Digong, huwag ka na niyang, lumabas ka na niya sa politika. Nasunog na kasi mga kababayan. Nasunog yung masasamang gawa. But anyway, tuloy-tuloy mga kababayan ang investigasyon ng Congress. Balikan natin yung papreskon po ng Dayangans. The testimony of Ms. Catalan also tell us 2 things kasi hindi ito masyadong na-emphasize. Una, kino-corroborate niya yung unang testimonya ni Yusek Mercado. Ibig sabihin,
Nagsinungaling ang Vice Presidente nung sinabi niyang nagsisinungaling at isang disgruntled employee lamang si Yusek Mercado. Di ba? Kasi hindi lang naman si Yusek Mercado apparently ang nakatanggap ng pera. At posibleng meron pang iba. So yung earlier statement ng Office of the Vice President na disgruntled employee lamang si Yusek Mercado ay napaka-unfair sa isang public servant, career official na nagtrabaho ng napakatagal sa ating gobyerno. Second point is, apparently, ang Vice Presidente mismo nung siya ay Secretary of Education ay hindi sumunod sa sariling polisiya na no-gift policy. So anong klase ng leadership meron ang isang tao na siya mismo ang babali sa sariling polisiya? Doon mismo sa kami, kahit kami mga congressmen, hindi kami pwedeng magbigay ng regalo sa mga superintendents namin, sa mga regional directors namin, apparently because of this no-gift policy. Tapos meron pala sa pinakamataas na posisyon ng kagawaran nila, hindi rin sinusunod at binabaliwala ang sariling polisiya na no-gift policy. Sunog na sunog mga kababayan. So abangan na lang natin yung susunod na hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. Baka matuluyan na talaga si Inday. Tahimik ngayon si Inday mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.